Magandang araw po sa ating lahat. Munting kalaman nga pala. Nako, ito po, Senator Rodante Marcoleta po. Talagang hindi siya mapakali at hindi mapakali po ang isang bayan ng Pilipino doon sa sinagawang investigasyon dito sa Blue Ribbon hearing ni Senate ni Tempore Ping Lacson, no? Paano ba naman kasi? 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, pinagbigyan natin 'tong si Lacson. Sige, go. Okay, para kay Libiste, pagbibigyan ka namin, pati kay Senator Marcoleta. Ngayon, natapos na ang Blue Hearing kagahapo, di ko alam kung unang session pa lang yon, ha? Parang wala nangyari. Bakit? Hindi naman dahil sa parang may inaasahan tayo eh. Bakit? May inaasahan ba tayo makukulong? Siyempre! Kayo ba? Sa damdamin nyo, sa puso nyo, sa logic nyo. Ang ibig sabihin kasi ng logic, correct thinking. Sa correct thinking nyo, naniniwala ba kayo na lahat, pati si Rebilla, pati lahat to, mga nakulong, big fish to? Ganto ba? Ganto na ba tayo mag-isip ngayon? Ito na ba ang big fish natin? So, hindi mapakali si Senator Marcoleta. Siguro, yung mga panahon na kung saan, ha, hindi kayang ilabas ni Libis nito, pero ito, inilabas mismo na parang nilagyan yata ng parang paragraph ata ni ano, parang nilagyan siya ng ano, yung, ito, papakita ko sa inyo, ha, nilagyan ni Senator Marcoleta ng parang, ito, ayan, oh. Kayo na humatol nito. Sabi na iba, ipakita mo anya ang ebidensya mo kay Martin Romualdez. Paano mapapakita ebidensya? Eh, ayaw mag-imbestiga. Hindi mo pinupurso to. Kung lahat transparency, hindi na sabi ko nga sa inyo eh, paano mo malalaman na may ebidensya kung ayaw mong pansinin to? Etong si Henry Alcantara, ha, tinuro niya si Saldi. Etong Bryce, tinuro niya si Henry. Si Diskaya, tinuturo niya si Henry. Ito naman, si Diskaya, tinuro niya si Romualdez. Napanood natin lang. Si Gutesa, tinuro si Romualdez. Si Gutesa, tinuro si Saldi. Ito, si former Bernardo, tinuro si Saldi. At si Saldi, tinuro si Speaker. Tapos wala si Speaker. Ano munting kaalaman? Patunayan mo munting kaalaman na may ebidensya ka kay Speaker na yan may salarin. Bakit? May sinabi pa ako may salarin si Romualdez? Ito, nag-vlog ako sa Facebook. Sabi, huwag mong pagbintangan si Martin Romualdez. Bakit pinagbibintangan ko ba? Gusto ko lang dumalo si Martin kasi lahat yang dumalo na. Ang lahat ng to dumalo na. Ito na lang hindi dumadalo. Bakit? Diba? Nagtataka si Senator Marcoleta, kulang. Ikaw, masasapatan ka? Kulang ang pagdalo? Ikaw naman. Kamo naman, Erwin. Kamo naman, Ping Lacson. Kamo naman, lahat kayo. Kayo naman. Sapat na sa inyo, hindi dumalo ang isa? Ito, rock ng tete nyo kasi katwiran ng ano, yung itong nagmumura pa. Shut the F up. Nagmumura pa. Eh, dapat ka lang murahin. Bakit? Eh, dapat ka lang kainisan. Bakit? O sige, okay, murahin mo sino dapat murahin. Kainisan ka, bakit? Alam bakit? Dahil sa Blue Ribbon na inaasahan ka, ipatawag mo itong dapat ipatawag. May interparliamentary courtesy. Ha? Eh bakit yung mga panahon na kung saan si Boying nagbendalo, sinita mo? Ha? Minsan, sabi ni Erwin, sometimes you have bendalo. So, sige, tumutol si Senator Marcoleta. Ito, tamo katulad ng mga ano ha. Tumutol si Senator Marcoleta. Huwag mong ibibendalo. Okay. Tapos ito, kung naben nyo nga na law, naben nyo yung law, bakit hindi nyo i-ben ngayon to? Interparliamentary courtesy. Alam mo, katulad ng mga to, akala ko ba Senator Marcoleta, bawal ang bendalo sa'yo? Ha? Huwag ka magbibendalo. Bawal sa'yo yun, kaya huwag natin bibendalo to. Woo! Tingnan mo ha! Ano mga to eh, no? Tuso parang si Satanas. Pabor kayo kay Erwin nakaraan, nagbibendalo dahil sa restitution. Sometimes you have bendalo. Parang yun ba yun? Sabi nun? You have bendalo. Pumayag sila, gusto nila restitution pag soil ng pera. Okay, bendalo natin. Tumutol si Marcoleta sa bendalo. Ngayon naman, gusto ni Marcoleta itong restitution na to, ayaw nyo naman ng bendalo. Bakit? Kasi hindi napapabor sa inyo. Ibig sabihin, gagawa lang kayo ng isang bagay na labag na sa batas pagpapabor sa inyo. Pero pag hindi napapabor sa inyo, gusto nyo rin batas din ang umiral. Di ba? Ang bihira naman itong mga to. Nakakapag-init eh, di ba? Panoorin natin to si Senator Marcoleta, ha? Panoorin natin.
Nakalagay po rito eh. Ang totoo po itong minority report na to, I had a chance of disseminating this for the first time on December 11, 2025. Meron po kasing forum sa Quezon City. It was held in MICE Center in Quezon City. I-CARE po yung host. I-CARE means Interdisciplinary Conference on Accountability, Reform, and Engagement. Ito po ay hosted by the NCPAD of the University. I was one of the the panelists, kasama po si Ben Ched, Chairman Popoy de Vera, andun. Pero maputol tayo. Baka makalimutan ko, masingit ko lang to ah. Ito po yung sinasabi ng, ewan ko kung si Cathy Binag, kilala to, kailan nyo naman to, si Cathy Binag. Sinasabotahe daw itong, sinasabotahe ang press con ni Sen Marcoleta. Teka lang ha. Sinasabotahe daw ang press ni Sen Marcoleta. Ayan o. Sinasabotahe ang press con ni mga takot kasi. Nag-post siya dito, sinasabotahe ba ninyo ang press con ni Sen Marcoleta? Hindi ko alam kung ano yan, pero binasa ko comment, para daw mahina yung sounds, parang mahina, parang hindi halata, parang gano'n. Alam yan? Siguro kung may sabotahe naman nangyari dito, hindi na bago yan. Bakit? Kasi, obvious naman, na si Senator Marcoleta, talagang hindi siya papayag. Biruin mo, ang dami nagsasabi mga loyalista, tapos na daw ang investigasyon, okay na, nakulong na si Revilla. Anak ng teting ka naman. Kickback lang yun eh. Sabi niya kickback eh. So naniniwala ka pala yung kickback lahat kabuuan? Ba't tinawag na kickback? Iba yung pala sabihin, 1 trilyon kickback ni Revilla yon kung sakali siya nga. Kickback, sabihin kung halimbawa, palagay natin, si Revilla may isa sa mga may kasalanan, kickback lang ya. Nasa ng lahat ng kabuuan. Ano, yung Bryce lang? Andun lang oh. May hangganan lang yung investigasyon. Bakit? Kasi ayaw nyo paandarin, hindi nyo pinupurso to, itong usapan na to. Wala kayo dyan sa usapang to. Pagdating kay Saldi, nakahinto na kayo, umiikot lang dito kay Diskaya, kay Gotesa, kay Bernardo, kay Bryce. Pero kay Saldi sa dalawa na yan, hindi umiikot. Ayaw nyo paikutin. Di ba? Bakit? Wala kang ebidensya! Wala kayong ebidensya! Ilabas mo ebidensya mo kay Romualdez. Bukok! Hindi naman ebidensya ang gusto namin eh. Imbestigahan para makuha yung sinasabi mong ebidensya. Kung hindi mag-iimbestiga, walang ebidensya. Ano ka ba? Anak ng teting naman, oh. Di ho ba, mga kababayan? Hindi para pagbintang, ulitin ko hindi ko pinagbibintangan si Martin. Humarap lang siya. Yun lang po, tapos na ang laban. Sige na. Humarap lang siya sa Senate hearing. Matanong man lang, ayaw pa rin. I recall that political analyst Malu Tikia was there also. And I think the Dean of the Political Science Department of the University of the Philippines. So sabi ko, dahil kaugnay naman po sa pinag-uusapan nating transparency, accountability, and reform, I took advantage of leaving one copy to the Dean of NCPAD. Pero meron din po kayong mga kasama doon. Hindi lang ganito karami. But I thought that there were media practitioners there. Pwede malaman sino-sino pa yung gusto niyong pakasuhan? Nandito po. Kayo na po ang... You will give us a copy, sir? Yes. May kakasuhan ng Minority Report. Ito. Sabi ng iba, pagtatanggol nyo naman ng mga Duterte. Saan banda? Saan nila banda pitatanggol ng Duterte? May lumitaw bang Duterte sa usapang ito? Sana naman kayo? Itong dalawang to, tumatayo ang minority ng mga to, na tuklasin pa, wag nyo hangganan yung investigasyon. Wala silang plano na pagtanggol ng Duterte. Hindi na ito Duterte ang usapan. May Duterte bang usapan? Ha? Sige nga. May nag-iimbestiga ba? Ang imbestiga ba siya ito papunta kay Duterte para sila ay sumingit na naman para guluhin ang investigasyon? Ginugulo daw ni Marcoleta ni Amy Marcos tong investigasyon. Tapos daw sinisingit pa. Pagkatanggulo naman nila Duterte para daw magbinipisyo si Marcoleta. Ano magiging benepisyo ni Marcoleta dito sa ni Amy? Wala. Silagay nyo nga dyan kung sa baba kung may benepisyo. Wala silang benepisyo sa ginagawa na to. Isa lang alam ko. Gusto nila mahuling pinaka big fish.
Alam naman ng buong Pilipino yan eh. Hindi big fish yung hinuhuli. Iniiwas. Oh, ayaw nyo. Di ba? Hindi mahaba ito. Hindi ako nagre-recommend, yung evidence ang nagre-recommend. Ayun, Kasi oh. lahat nyo, mapapansin ninyo, I headed 3 investigative hearings, public hearings, when I was the chairman. And then, yung huling 3, si Senator Ping na. Kaya this constituted 3 hearings all in all. So we utilized the same resource persons, the same witnesses. We relied on their collective and individual testimonies. So, kaya namin na itong findings na ito. Highest official or more prominent personality na rekomendado po niyo. Merong question mark nga sa, Oh. makikita nyo rito yung mga kung, parang naman may konting suspense. Kayo na ito. Ba't ayaw nyo iproso to? Sige nga. Senator Ping, ayaw nyo iproso to. Bakit? Sasabihin nyo, walang ebidensya eh. Paano ka magkakaibig ayaw nyo iproso? Diba? Example ulit ako. May nakita ka magnanakaw. Nakita mo. Tapos, umalis na. Tinistiguan ka. Nakita mo magnanakaw. Opo. Ano ebidensya mo? Diba? Imbestigahan nyo po yung CCTV para malaman natin kung ano ebidensya. Hindi! Wala kang ebidensya! Huwag kang mambintang na magnanakaw yun. Wala kang ebidensya. Hindi mag-imbestiga po kayo. Una nyo pong imbestigahan yung CCTV para makita nyo may magnanakaw. Hindi! Ayaw! Wala! Ganun kayo. Ayaw nyo imbestigahan. Imbestigahan mo. Pati yung fingerprint na magnanakaw, yung footprint, o yung mga CCTV para makita. Ganun din yung flood control. Para bago masabi nyo, inosente yung isang tao na pinagbibintangan o hindi, imbestigahan nyo para yung ebidensya lumitaw. Diba? Sir, sorry, for soundbite purposes, Senator Ping, maybe get the names of who you want to be charged. Sound bites. Saka, anong purpose? Ba't kung sa, Marcoleta, dinidiin si Romualdez, saka si Marcos, anong purpose nila? Sila ba nag-invento ng mga yan? Biruin mo eto tamo kaisipan nila. May post, si Diskaya daw, hawak ni Marcoleta. Si Gutesa daw, hawak ni Marcoleta. Si Saldi daw, nakausap na ni Marcoleta. Si Bryce daw, eto, nakausap ni Sara. Nantiting naman kayo. Lahat na lang. Ano ba utak na meron yan? Diyos ko po. Ano ba meron kayo? Di ba? Diyos ko po. Ala na eh. Mahuhuli na big fish. Bigyan ko kayo ng date. March, mahuhuli na big fish. March. Wala pang March, huli na big fish. Lalayas ng bansa. Iiwan ng tungkulin. Alam naman ninyo kung sino-sino. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya, at mababasa nyo na sa kanilang mga testimonies, individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin. Wag na si Gutesa. Sige, bibintakan yung invento ni Marcoleta eh. Ingala nyo eh. Wag na. Sige, partida wag na. Yun na lang Diskaya binanggit. Nakarating ba doon? Yung mga pangalan binanggit, pinarating ba sa hearing? Inimbitahan ba sa hearing para imbestigahan? Wala. Romualdez. Bili mo katuyan ng isang ni Piñata, nakamaskara yung isang babae. Hindi ko alam kung magkakamali ko. May isang hindi ko alam kung si Ping. Ituro mo niya kung sino dyan. Tinuturo si Diskaya. Hawakan mo na lang. Anong sabi ni Diskaya? Sir, pwede bang tanggalin yung maskara para makilala ko? Hindi na. Ang importante, makilala ka, hindi mo siya makilala. Wow! Kakaiba na. Wow! Tapos sabihin nyo kay Marcoleta galing yung tanim witness, anak ng titing naman kayo. Puro kayo kasinungalingan na, mga kababayan. Yung witness na tinuturo si Martin daw, kay Marcoleta na naman daw yun. Lahat na lang kay Marcoleta. Ano to?
Si Marcoleta ngayon lang nanalo to, senador. Tuturo niyo si Marcoleta lahat to. Kay Gutesa, Marcoleta. Yung bagong witness kay Marcoleta. Si Diskaya kay Marcoleta. Si Saldi ko nakausap na daw ng mga team ni Marcoleta. Lahat na lang Marcoleta. Ay! Diyos ko po, galing-galingan niyo sa susunod pagsisinungaling. Ha? Alam mo, lahat ng vlogger ng BBM talagang debate sa Luneta, ako mag-isa, hindi mananalo tong mga to Oo. Magsama pa kayo ng mga pari dyan, para debate talaga. Hindi kayo mananalo sa akin Tsak ko yun. At yung mga iba si Al. Isla tatanong ko sa kanila Bakit si Marcoleta lahat to? Tapos eto pa, malupit, mga kababayan. Harap-harapan na sinungaling. Eto, pag-iinitin ko ulo nyo pag-iinitin ko ulo nyo kasi, nababasa ko kasi sa page. Kasi alam mo naman sa Facebook lang pwede makapag-post ng ganito nalaganap May nag-post sa page. Ang lahat daw ng kasalanan ito, pakana daw ni Marcoleta at nila Sara. Diyos ko po. Lahat daw to. Wala naman daw korupsyon. Kantara si Yun daw yung mga bahalan daw talaga yun kasi malakas ang tubig. Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Sir, yung balikan ko lang po yung 30 tama. Kaya parang po ba kami napasok na yung ownership records ng 30 tama rin, pati yung registration papers kung included kaya sa pabalikin yung dalawang businesses, patawag yung original owner and yung renter supposedly na employer ng dalawang businesses makahapon dahil sa yung natin kung ano na pinigin yung bahay. Hindi ba very logical na dapat ganun ang gawin? Palagi ko naman baka ganun ang gawin ni Senator Ping. Naasahan namin na yun ang gagawin. Ayusin nyo naman ang mic nyo. Kung yun- Ang mamahal ng media nyo Mic nyo ang hina. Ang recommendation, Setting naman kayo. recommendation yun, i-recommend natin sa Blue Ribbon. Sen Aimee At and Sen palagay ko, may recurring names, yung pangalan ng mga abogado na kasulat na proxy, hindi lamang sa 30 tama rin na ulit-ulit na binabanggit, kundi dun sa foreign properties din, yung Soto Grande yata, andun pa rin yung Attorney Paras at yung iba't ibang law offices na alam natin. Yusek na rin ng DOJ si Senator Andres. Yusek Andres, di ba? Jess Andres. Pero hinihintay ko nga sana kapon kaya nandun ako. Kasi initially parang ayaw ko na muna. Kaya lang dahil nakita ko sa listahan nandun si Yusek Traigib at nandun si Yusek Bernardo. Baka ako dito magkakaharap itong dalawa. Tama. So naghintay ako doon. And then naisip ko nga na sinabi nga ni Senator Ping during the hearings sa budget, sa plenary debates ng DBCC, talagang sinabi niya yung 8 billion na binibigay ni Yusek Bernardo kay Yusek Traigib. At si Yusek naman binibigay kay Adrian Bersamin. So iniisip ko, baka ako dito magkakaharapan, makikita natin yung tanungan kung saan papunta. Because ang sinasabi natin, di ba, wherever the evidence will lead us. Bakit ganyan sa Senate hearing? Ayaw nyo pagharap-harapin. Hindi ko alam ando na ba si Olivar sa hearing pati si Bernardo? Ando na sila sa loob ng isang kwarto? Hindi pa rin ba nag-usap? Ayaw pa rin pag-usapin ni Ping dahil nasusunod pa rin yung batas sa hearing na 15 minutes lang sa inyo ito dapat nakasulat pa rin ba kung sino dapat magsalita sa una? Nakanteting naman talaga kayo. Ano ba sa puso na yan? Yung nangurakot yung ibang tao dyan, wala naman sa batas ang ginawa nila Nilabaglat nila ang lahat ng patakaran ng tao sa buhay Samantalang ito sa hearing, hindi nyo ba mapagbigyan na lahat mag-usap-usap? Sa isang pagkakataon, sa isang venue, sa unang pagkakataon, Lacson, lahat magharap-harap. Pag-usap-usapin mo lahat yan. O ikaw naman, Diskaya. May alam ka ba kay Olivar? Salang-sala, Olivar. Alika, Romualdez, may alam ka ba kay Gutesa? Alam ba, wala si Gutesa, hindi makita, no? Martin, nandun si Martin. Martin, at tinuturo ni Diskaya si Martin? Diskaya, tinuturo mo si Martin, tama nakaraan? Opo. Ba't mo tinuturo? Martin, ano masasabi mo? Anong mo? Hindi po totoo yan.
Diskaya, dito totoo. Hindi, binigyan ka namin. O, doon mag-iimbestiga ngayon. Wala rin ganon. Mas maganda magharap eh. Bakit wala si Adrian Bersapi? Sen Aimee and sa inyo na rin po, Sen, isa na lang po. Bagamat di naman po kayo pinangalanan kahapon, pero may mga pasaring si Senator Lacson dun sa mga nangmamaliit, nangiinsulto daw sa Blue Ribbon hearing. Sabi niya, shut the F up. Sabi niya, your noise will not silence the truth. Neither does it provide any help in our investigation. Your noise cannot convict and won't even indict the malefactors of this flood control mess. Your comment on it. Sa palagay ko, hindi naman ako yun. Kasi alam ng kahit sinong senador na hindi pwedeng utusan ng kapwa nilang senador sa Senado. Hindi Hayaan mo naman siya magalit, wala siyang galit, laki pakialam dyan. pwede maghari-harian o magreyna-reynahan. Lagay ko, hindi rin ako yan. Hindi rin ako yan. At alam ko, hindi ako. Saka huwag mo sasabihin, Lacson, na minamalit yung Blue Ribbon. Mataas ang tingin namin sa Blue Ribbon. Ikaw nandiyan, ikaw ang kinu-question namin. Nung nakaraan, hindi ka nag-imbestiga. Yung mainit na mainit pang usapan na wala pa yung mga andiyan pa lahat, hindi mo pinatawag. Tapos ngayon magsisimula ka para bang demanding ka na ngayon ka na nagsimula. Walang pinagkaiba sa isang estudyante. Ikaw na nga yung pinaka-late, ikaw pa yung galit. Di ba? Pumasok sa room, galit na galit, late na lang nga siya. O teka muna, late ka na nga eh. 2 oras ka na late, ikaw pa may ganang magalit. Di ba? Dapat ikaw ang nagpapakumbaba dyan. Hindi namin minamalit yung Blue Ribbon. Ikaw ang kinu-question namin. Bakit? Hindi mo mamatawag-tawag yan si Martin. Interparliamentary courtesy ka dyan. Di ba? Ganito na sitwasyon. O sige na. Dinabag na ni Marcoleta lahat ng batas. Lalabagin namin. Bendalo na. Pahig na kami. Pati yung bendalo na yan, i-bend mo naman na yung parliamentary na yan, labagin na yan. Ipatawag mo si Martin. Ako ang pinatutungkulan niya. You don't feel alluded. I don't feel alluded to. Bakit hindi niyo po ipinurso yun? Kasi as you correctly pointed out, dapat nadikdik din si Yusek Traijiv doon sa supposedly kaugnayan niya kay Yusek Bernardo. But di niyo po pinurso yun kahapon. Pati yung kay Maynard mo din po. Kasi hinihintay ko nga na sila dapat ang Hindi, pagmulan may na- oras kasi. Papatawagin daw, 15 minutes ka lang ha. Pwede ba magseta? Hindi na. Nasa batas, hindi na pwede magseta. Nantiting naman talaga buhay to. Oh. Kamanga mapagpaimbabaw. Di ba? 15 minutes ka lang, hindi ka na pwede magseta. Parang ganun eh. Gusto alam mo kung hindi sa Senate ginawa to, sa covered court ginawa to, debate sa covered court, may mga pulis, may mga bantay para walang away, durug na durug lahat kayo, maniwala kayo sa katwiran. pag-uusap. Kung ako yung palaging nagtatanong, baka naman ako yung maingay na naman. Ayoko nang ako yung magsimula. Inisip ko lang na nando naman, nung sabihin ni Yusek Traijiv na, kasi sabi ni Senator Kiko, kung dinideny mo yan, ibig mo sabihin sinungaling si Yusek Bernardo. Masasabi ko pong ganun, sabi niya. Sana nag-react di ba, si Yusek Bernardo. Bakit hindi siya nag-react? Kaalalahanin niyo, Yusek Bernardo was already admitted under the WPP. Kapag ang isang witness ay liar at hindi siya kumibo, baka ma-discharge siya as witness. Hindi niya pa kayang ipagtanggol ang kaso ng Estado. You should remember that the state must be assisted in prosecuting its cases. Mabigat ito, kaya nga tayo kumukuha ng testigo that will be placed under the WPP. Yun po yung pinaka-prinsipyo. Palagi kasing sinasabi ng iba, si Marcoleta, palagi niyang dinidepensa si Diskaya. Mali po yun. I'm only trying to point out na gusto kong gamitin kahit sino. Nagkataon lang si Diskaya lang ang matapang. Hindi nila maintindihan yon. Kasi hindi sila transparency. Kung transparency kayo lahat, ipapa-imbestiga nyo. Papagawa nyo sa lahat ng senador. Out of the initial... Pabayaan nyo lahat. Diskarte ni Kiko, diskarte ni Marcoleta, diskarte ni Aimee, diskarte ni Kiko, ni Ping, lahat pa diskarte mo. Hindi ko kontra mo. Hindi, totoo yan.
hayaan mo yung kusa ang ebidensya magsabi na hindi totoo yan. Walang kasalanan yan. Ganon. Ang ginagawa nyo, ni investigasyon, wala. Ni patawag, wala. 15 contractors, kaya ganun po nangyari. Gusto niya magpa-WPP dahil kaya na po na nangyari, natatakot sila. Under the law naman, kailangan silang tulungan basta nag-apply sila. Nagkaroon nga ng problema lang na pinipilit ng DOJ yung restitution na siya ng hindi nila magkaintindihan ng taong yung sa restitution. Alam naman niya na hindi totoo yun. Kaya palaging ganun ang usapan. At siya rin alam niya. Ayaw kasi makarating sa mastermind. Ganun lang yun. Balik pera muna bago sabi mastermind. Isipin mo yun. Diba? Isipin mo yun. Balik muna pera, gusto niya bago mastermind. Diba? Nakmanteting naman. Under the WPP, ang sinasabi na confidential lang ay yung proceedings of the application as well as the action taken by the DOJ in relation to that application because that's under Section 7. Under Section 1, kailangan panatilihin mong confidential yun. Otherwise, you'll be penalized. So, pero kung pag-uusapan ay questions coming from us, hindi niya pwedeng gamitin yun. Sabi niya, wala raw silang sinasabing restitution. It was no less than the then Secretary of Justice who floated that idea. Hindi namin basta-basta i-accommodate yan. Kailangan bayaran niya yung kanyang mga pinagnanakaw. O yun ang pinagbasihan naman ng ating Senate President. Ngayon, yung nga naman, sabi niya, sinabi ng Secretary of Justice, kailangan magano sila. Pero wala po sa batas yun eh. Wala talaga. We need to get more of these people kahit na mahirap kasi nga kailangan nating ma-identify yung ugat, yung pinakamalaking isda. Eh kung wala kayong protection na ibibigay sa kanila, ba sila magsasalita? Initially, he mentioned 17 congressmen. Meron po ba pinatawag na 17 congressmen? So saan tayo pa? Ang sabi nila, co-buddies. Pero sa susunod po na hearing, you're planning to pursue that angle po yung kay Yusek Olaybar, then yung binanggit niyo po yung kay Adrian Bersamin. Dapat naman talaga ipatawag lahat yan eh. Tataka ko. Ayaw ipatawag lahat. No? Question rin po ba na ipatawag yung Yun nga lang sa isang magnanakaw may nagnakaw ng motor. May nakatambay sa bakery. May possible siya nakakita. Pero hindi natin siya sabi siya nakakita. May possible lang. Pati yung nakatambay sa bakery, papatawag yun eh. May nakita ka ba nito nagnakaw? Ganun ang investigasyon eh. Yung ba, yung motor na yun, nagnakaw, ang laman ng motor, halimbawa, 300,000. Pagkakaroon ng investigasyon, CCTV, review lahat. Pati yung mga nadaan dyan, sino yung dumaan, ipatawag mo. Di ba yung kay Cabral niya, ganun ginawa? Ano yung ginawa kay Cabral? Lahat ng dumaan sa Baguio na may webcam tuloy, na may dashcam. In-alert. Nakikiusap ang gobyerno na, ang otoridad na, magpasa kayo sa amin ng copy ng dashcam. Tama, di ba? Nakaupo doon, di umano si Cabral doon. Nire-recover lahat nila, lahat nakikibagay, lahat cooperate. Lahat po ng sangkot, lahat ng makakita, punta po kayo dito. Tapos ikaw, nasasangkot pangalan mo, hindi ka pupunta sa hearing na yan, si Martin. Ano ba naman logic yan? Lacson, ano ba naman logic yan, mga vloggers ng BBM? Ano ba naman logic yan, kayo dyan? Naman. Adrian Bersamin. Parang yan ang gusto ng media. Sige, gawin natin. Pero hindi. Kasi kahapon din po, di ba na ilang beses, parang at least twice po yata na binanggit ni Yusek Bernardo na pinanindigan niya kung ano na yung nakasulat doon sa kanyang affidavit na wala siyang babaguhin. Di ba kayo nagtaka? Hanggang doon lang. Dininay, naninindigan ako. Ba't hindi natin ipursige? Kaya hindi naman ako ang chairman. Kaya naman. Kung siya chairman, ipupursige niya. Tapos, alam mo sabi ng mga kontrabida, kaya pinupursige ni Marcoleta kasi ayaw niya madamay ng Duterte. Ay, madami ng Duterte. Kayo na nga nakaupo ngayon eh. Si Lacson na nga nakaupo ngayon eh. Si BBM nakaupo ngayon. Si Remulla nakapwesto ngayon.
Kayo nakapwesto, hawak nyo ang lahat. Simulan nyo na imbestigahan ng mga Duterte. Go ahead! Ba't ayaw nyo? Kasi nagkakaroon pa ng rason eh. Agaya niya, pag si Marcoleta ang Blue Ribbon, halimbawa bumalik. Halimbawa, ikuditan nila si, dapat, alam mo, dapat talaga mawala si, Lacson, pasensya ka na. Dapat si Marcoleta Blue Ribbon eh. Sana, kung may minority, sabi, chismis na minority, ikukudita daw ito si Boy Tago eh. Hindi, bali-balita na naman daw. Kasi pag ito pinalito mamang ito, wala nang katwiran eh. Baka sabihin nyo naman, kaya pinalitan kasi papagatakpan ng Duterte. Anong pinatakpan? Kayo na nga nakaupo dyan eh. Sino tatatakip? Natawa pa ako, anday pa nagko-comment, no? Naku, pinatakpan ni Sara, sarili nila, ang lakas yan. Uy! Kayo nakaupo! Si Rimulya nakaupo! Kayo nakaupo! Hawak nyo lahat! Imbestigahan nyo na! Go ahead! Para wala kayong rason kung sakali si Lacson mapalitan ni Marcoleta, wala kayong rason na si Marcoleta mag-imbestiga. Di ba? Sino-sino pong problema sa minority report? All minority members. 6 out of the 9 members of the minority. Kasama si Sen. Aimee. Ma'am, sinabi nyo kasi agree kayo sa laman ng minority report, may mga pagkukulang sa nangyayaring hearing ngayon. Kasama po ba doon na gusto nyo isama sa investigasyon yung mga nilabas na video ni Zaldico? Ang sinasabi ko, Sabi AI yun eh. Ay, Diyos ko po! AI daw yun! kinakailangan imbestigahan yung nabanggit doon. Halimbawa, yung Hindi inimbestigahan yung kay Saldi ko, inilabas niya mga form, wala. Hanggang ngayon, walang nangyayari. Kay Bryce lang umiiral. Paul Sa Estrada, DPWS, sana ilabas nyo na yung mga kopya nyo. Ibanggaan nyo kay Saldi na meron siya, ibanggaan nyo rin kay Libiste. Ayaw nyo pa rin. Mark Tiskay. Sana ba yung mga yun, ano? Marami kasing sinabi doon na talaga napakabibigat. Kumbaga, critical leads in the investigation that need to be pursued. Tulad ng sinabi ni Senator Marcoleta, parating bitin. Bitin Yan, talaga. nababanggit. Tapos Sa mga loyalista niyang bitin. Sulit na daw yan, sulit. Yan na daw yun. hanggang dun lang, papara. Hindi ba dapat kursigayin yun? Yung 8 billion na sinabi na ni Yusek Tragiv, hindi ba dapat tanungin din yan kay Yusek Bernardo at alamin din kung talagang kumpirmado ano nangyari doon? Kaya parang laging bitin eh, laging may kulang, laging pinapara, whether on purpose or nakakaligtaan, talagang humihinto. Talagang bitin. Alam nyo, napansin nyo ba kahapon? Sabi ni Yusek Tragiv, na dinideny ko po lahat yan. Sabi naman ni Yusek Bernardo, I stand by my statement. Ang sabi ni Chairman Senator Lacson, mahirap banggain yung mga facts ni Yusek Bernardo. Sabi niya kasi doon yung pinagkuhanan kanya ng yung sinasabi nating amount dito ay nanggaling sa GAA. Totoo yun. He was mentioning about 2.8 billion pesos. So alam ni Senator Lacson, nandun talaga. So mayroong resibo. Pag tinanong mo si Lacson, sabi niya, hindi ko alam yan. Tanong at, hindi ko alam, ano lang yan, senaryo ko, sorry ako lang yan. Subukan din tanongin yun. May puso yun. Di ba dapat? Kaya lang hindi naman ako ang chairman. So, with due respect Sana ibalik ang chairman, Senator Marcoleta. Sana magkaroon ng kudita. Ibalik po kay chairman. to the chairman, dapat bigyan natin siya ng latitude. Marami sanang dapat i-pursue, di ba? Yung tungkol sa Cabral files nga ni Congressman Lian, sana na-pursue na rin na i-require yung DPWH kung public record rin lang, edi ibigay na sa ating authenticated copy para wala nang pagdidiskitahan kung yung kopya ni Congressman Lian o yung kopya na sinasabing meron yung bilyonaryo at yung iba pang media at yung nabanggit na rin ni Chairman Lacson. Dapat ay dito makikita yung vigilance ninyo. Kasi kung hindi nyo napansin, bigla nilang sinabi in relation to the Cabral files, kasi we're talking about how are you going to authenticate or to validate the Cabral files. Tinatanong ko sa kanila, is it a private file or a public file? Is it a public document
or a private document? Di sila kagad mga sagot. Bakit ko po tinanong yon? Kasi under the rules of electronic evidence, kasi yung Cabral files is an electronic document. It is the rules promulgated by the Supreme Court in 2017. It talks only about private document. Eh sinabi ng DPWH, this is a public document. So sabi ko, how do you validate that? How do you authenticate that? Alam niyo sinabi niya, tinuro ang ombudsman. Turuan na eh. Sabi ko, ba't yung kailangan, hindi naman mandate ng ombudsman silang kinakailangan daw ma-forensic. The law does not require a forensic study on this. Alam niyo kung ano yung sinasabi sa best evidence rule under the rule 4 of these new rules on electronic evidence? The best evidence, ikumpara mo lang yung hard copy and the doon soft sa copy. electronic. Tapos na. It can be considered, it will be equivalent to the best evidence rule. Parang legitimate and original document na siya. Alam po yung sinabi niya, yung daw computer ibinigay sa ano. So wala nang mababalidate dito. Turuan na sila ng turuan. Tamo ha, nilabas ni Marcoleta to ha. Siya lang may lakas na loob na naglabas ito. Siya lang, walang ibang senador na alam lahat nila to. Alam mo, vlogger niya alam to eh. Kung nakikinig lang kayo mula sa umpisa, alam ng vlogger lahat to eh. Alam ng taong bayan eh. Pero wala kami lakas loob na ilabas to kasi una, wala kami sa posisyon. Wala kami sa gobyerno. Pero yung mga nasa gobyerno, what if pa kaya alam nga namin eh. Mga ordinaryong tao alam eh. Si Senator Marcoleta pa. Pero bakit siya lang ang naglabas? Kasi siya lang hindi natakot. Diba? Ito ang palaban. Ayaw niyo paniwalaan. Hinahamon-hamon niyo si Libiste. Kung talagang matapang ka, ilabas mo. Yung nilabas si Senator Marcoleta, na kamukha din ng para kay Libiste, ganito rin ayaw niyo paniwalaan. Di ba? Ibig sabihin niya, binigay sa ombudsman, so it's up to ombudsman kung the ombudsman will start saying, we have validated this. So kung hindi iba-validate na to, let's forget all about this. Ganun ba yun? The Cabral files is an extensive files. Ayaw nilang paniwalaan yan. No? Ayaw lahat na lang, hindi niyo paniniwalaan. Hindi ba namin sinabi na huwag niyong paniwalaan? Pursigihin niyo naman na imbestigahan yung mga lalabas. Kayo naman, oh. Sabi ko, I have to caution the committee. Congressman Lebiste is not competent to testify on the contents and entries of these files. This is legal. Hindi pwede ka kung siya, kasi hindi masyang gumawa nito eh, humingi lang siya. Ang pwede rin niyang is testify the manner on how he accessed these files, how he obtained these files. So, ngayon po, napupunta tayo doon sa parang bitin na bitin eh. Parang walang gustong umusad eh. I can feel that. That's my personal opinion. Will you be willing to take the lead para ma-pursue yung ilang mga nakikita niyong butas dun sa hearing? What do you mean by that? Minority cannot lead, so it's the majority. I mean po, kayo po yung magpo-pursue lang dun sa mga points that you mentioned today. Kung yan ang gusto nyo mangyari, that is the collective decision of the members, respectable members of the media. Gagawin namin kung yan ang gusto nyo. At kayo po sa minority, sir, napag-usapan niyo na po ba, since you have all these issues, mga points na na-raise about dun sa naging takbo ng hearing kahapon, napag-usapan niyo na po ba kung ano yung magiging participation ng minority in the next hearings kung meron? Napag-uusapan naman namin talaga. Kaya lang, yung dahil minority nga kami, at kumisan, mabuti kahapon dahil kukunti kami initially, sabi ni Chair Ping, sige, bigyan namin kayo ng 15 minutes. Medyo okay naman yun. Pero pagka yung maramihan na... Alam mo, parang kalokohan sa akin yan, 15 minutes na yan. Oh. Parang di na-count dyan sasabihin mo. Para sa akin, dating sa akin ha, nasalita ka. Tapos pag time ka na, time na. Teka, may sabihin pa ako, hindi na po pwede. Hindi, siya pumatay kay ano. Hindi, huwag mo na sabihin yan. Wala ka ng oras kahit siya pa pumatay. Parang ganun eh. Ganun ba yun? Talagang, alam mo, parang dapat talaga taong bayan, gumawa ang batas na ang nasusunod taong bayan. Kayo pasahod namin. Inis na lang kayo, di ba?
May mali eh. Minority na hindi po pumirma sa majority. Actually, tatlo. Kasi 6 lang yung... Si former Senate President Cheese, hindi siya pumirma because he's not a member of the Blue Ribbon Committee. Si Senator Alan naman at that time kasi may sakit siya. At si Senator Joel naman, pinababasa niya raw muna. Pasensya ka na bro, sabi niya. Alam mo namang meron akong kaso, so pinabasa ko muna mabuti para hindi kami malagay sa alanganin. Yan ang gusto mangyari nila. Kakasuhan yung mga malalakas para mawalang gana. Yan o, iba. Di ba? Yan ang gusto na mangyari. Mga watak-watak. Kumbaga lang, pinaka-hero dito si Senator Marcoleta lang eh. Yan ang tumitindig ngayon dito eh. Yeah? Kasakali. So, Kailan yung mga po ulit sir nilabas? December. 10. officially, binigay namin December 10 sa office ng Senate President. Pero nilabas ko sa media yung December 11, yun yung Eye Care Forum in Quezon City. Yes. Meron po ba sa leadership na nagpipigil sa inyo o may sinasabihan kayo to prevent you from pursuing kung ano yung mga tanong o angulo na gusto nyong i-pursue sa Blue Ribbon hearings? Wala naman. Wala naman. Nakikita ko nga marami kayong gusto may pulso natin. Ang gusto ko lang makita talaga na parang consensus ninyo ito ang ating suriin, ito yung suriin natin, ito yung pulso natin. Parang nakikita ko, kung tama ako, kung yan ang gusto ninyo, at sa susunod na hearing, masasabi ko na humarap ako sa media, kaming dalawa ni Sen. Aimee, na ito po ang gusto talaga ng members ng ating Philippine media. O, tingnan mo sa susunod na hearing, ang gusto ni Senator Marcoleta at ni Aimee, ipurso tong Romualdez na to, lahat sila. Tingnan mo gagawin, abangan natin ang gagawin ni Lacson Tamo. Malalaman natin kung ililis nila. Mararamdaman ng budi natin kung ililis nila. Pag nilis nila, isa lang talaga. Ayaw talaga nila makarating sa mastermind. Tandaan nyo to Pwede ko bang sabihin nyo? Hindi. Tumatango ka lang. O yun, okay. Sir, isa pa. Sir, yung minority report niyo po ay based on the 3 hearings that you had when you were chairman. Wala na po doon yung naging chair si Hindi, Sen. 3 sa akin, 3 kay Senator Ping. Doon base po yun. 6 na hearing. Yes, ma'am. As of December 10 siya. Sen. Mary Moraes from Payag One ba News. kayo na ikudita tanong ko lang si School Bukol at si Boy Tago, payag kayo ikudita siya ng minority para tapusin na. Sana sumama si Ma'am Lauren Ricarda, yung mga nasa majority, para matapos na to. Kung talagang mahal nyo taong bayan, please lang, iupo nyo na si Senator Marcoleta para matapos na lahat ng ito. Oo. Sige. Baka sabihin nyo na naman, pag umupo si Marcoleta, pagatakpan niya Duterte. Ano pagatakpan? Kayo na nga nakaupo Ngayon Di ba? May nangyayari ba? Inibisa kayo ba ang Duterte? Pag si Marcoleta, pagatakpan niya Duterte, ano pagatakpan niya? Sana please lang, mga majority, agahan nyo na para mapaupo na si Marcoleta para maano na. Hindi ko naman sasabing hindi ko naman sasabing Ang gusto ko lang mangyari, tsakin tsorya ko lang to, opinion ko lang, na sana mapalitan na siya. Gusto ko si Marcoleta maupo. Kasi hindi ko siya sabing tong si Boy Tago may kinakampihan ka. Sige, andyan na tayo. Gusto ko lang si Senator Marcoleta para matapos kaagad. Sige, dyan tayo. For Senator Aimee, sabi po ni Senator Ping, kapag may mga ebidensya rin daw po kayo leading sa pinsan ninyo, welcome din daw po talaga kayo mag-participate sa pagdilig. Sa next hearing po ba ng Blue Ribbon, pupunta na po kayo, may ilalabas din po ba kayo? Hindi lahat na nga namin dito yung iba't ibang binunyag ng iba't ibang testigo na gusto nga namin i-pursue. Sana tutukan kasi maraming binanggit. Hindi naman maari na i-dismiss outright yung mabibigat na sinabi ni Saldico, ni Orly Gutesa, at pati si Curly Discaya. Marami silang binigay na leads, ika nga, na kinakailangan i-pursue kahit sabihin natin, kaduda-duda yung source, inadmissible in evidence, at iba't iba pa. Kasi napakabigat
ng sinabi nila. Detalyado pa. At kung minsan, may corroborating testimony. Tulad nung sinabi ni Gutesa, yung 30 tama rin, parang tama din. At Saka yun din tugma sa sinabi ni Saldi ko eh. Tugma sa iba sinabi ng mga district engineer eh. binanggit ni Saldico, tapos sa tumbok din dun sa sinasabi naman ni Diskaya. Kaya parang kinakailangan talaga tutukan lahat ng testigo kahit yun nga, parang si Yusek Bernardo at yung affidavit lang niya ang binibigyan ng kahalagahan. Yun. Di ba? Yan ang real talk. Di ba? Obvious naman eh. Ang gusto ko nga, kagaya ng nangyari, isang committee hearing inimbita si former Speaker Martin Romualdez. Kaya ako pumunta doon dahil doon eh. Kaya lang hindi dumating. Hindi dumating. Bakit hindi siya, ayaw niyo bang imbitahan siya? Members of the media. Ano, takot? Takot? Tanong ko lang, takot? Takot ba? Takot ba kayo? Napakarami sana nating may tatanong kung sakasakaling imbitahan si former Speaker Martin Romualdez. Ang daming nagtuturo sa kanya. Tsaka nandito lang. Diniscredit niya. Alam niya ba, kayo ba'y may kopya ng kanyang affidavit na i-file sa ICI? Wala. Sila nakakaalam. Yan ba ang public servant? Karapatan ng taong bayan na maupo dyan si Martin para matanong. At makita namin sa salaysay niya, makita namin lahat. Ayaw nyo. Tapos sasabihin nyo, duda kami, kasalanan pa namin, wag magbintang kasi walang ebidensya, kasi ayaw nyo imbestigahan. Meron po kayong nakuha ang kopya? Wala. Wala. Meaning to Wala. Oh. say the Philippine media was denied a copy of the most important affidavit or sworn statement. Pero pag kay Gutesa, lahat ng page, lahat ng page, lahat, ipopost yung kay Gutesa. Statement, walang notaryo. Pati statement ni Madriaga, ipakalat. Pero yung kay Martin, di pinakalat, pati kay Sandro yata. Yung affidavit, wala. Transparency. Yan ang transparency. Kaya kawawa yung mga batang ngayon, mga henerasyon. Ang pagkakilala sa transparency ay ganito pala. Para mong sinabi, yung busog na busog ay yun ang pinakagutom. Daming kinain nun, no? Daming kinain. Tanungin mo siya, busog ka ba? Of course. Pero sila, tatanungin, busog ko? Uy, alam ko gutom ka pa, kain ka ulit. Yung pambusog na busog, gutom yun? Hindi. Ganon sila. Minabalok. Yung mapait, minamatamis. Yung matamis, minamapait. Executed by no less than the former Speaker of the House of Representatives. Sinabi niya sa ICI. Ito namang ICI, hindi ko maintindihan. Ba't hindi mo nga nyo bigyan para ma-assess naman ninyo? Alam po niyo kung ano nakalagay doon? He denied control over the committees, the 80 committees of I-denied? House Speaker ka? the House of Representatives. Sabi niya, I had only general supervision over them. I have no control. And then he presented the rules of the House of Representatives as to his functions and powers. You believe him? Ang dami ko sanang itatanong in relation to that allegation. Kung si Martin dyan pinaupo dyan, maraming itatanong si Marcoleta. Bagay na ayaw nila. Tama, mali? Tanong ko lang, tsorya ko lang yan. Tama ba? I really relish the opportunity that he will be invited by the Blue Ribbon Committee. Ping, baka mapaghalatan ka na ng sobra. Ipatawag mo na. Sabi mo, di ba, pwede naman letter. Kung hindi pumunta, wala tayong magagawa. Taknang teteng naman yan. And I promise you, you will not be disappointed in the questions that I'm going to ask him. O ayun naman yun yata, hindi kayo kumilibuan. Ini-invite, di siya dumarating. Bakit kaya?
Kasi sasabihin na naman lang, interparliamentary courtesy. Alam niyo, pagka ganito kalaki na ang problema, will you rely on the interparliamentary courtesy concept? Courtesy lang yun eh. And we're talking about our nation. Natakalata si Lacson, no? Naniniwala sa parliamentary courtesy, talagang abang na abang siya. Pero yung nagkamali yung Bendalo, hindi niya sinaway. Dahil kung talagang sensitive ka na ang batas ay hindi mo pabaltutin, Lacson, dapat yung kay Erwin, yung harap-harapan mo, ibibendalo, dapat yung sinaway mo. Di ba ganun yun? We're talking about our people. Kung paano nilimas ang kabambayan. You rely on the courtesy? Bilyon-bilyon na limas, lahat ginagawa, labag na sa batas, pero interparliamentary courtesy ka pa rin para lang hindi maimbitahan yung mama. O walang pinagkaiba yan sa gusto ni Marcoleta na yung Diskaya mapaamin kung sino mastermind, kaso may nagsabi na restitution muna, isoli muna ang pera bago mag-mastermind, bago ituro mastermind. Eh di ba yung nakatumbas nun? So would you rather have him subpoenaed? Sana kayo, gusto nyo. Para naman lumakas ang loob din namin. Lagot kayo. Lagot kayo. Okay, hanggang dito lang po natin mga kababayan, no? Naintindihan nyo naman siguro itong mga tinalakay natin, no? Hinimay-himay lang natin lahat na nangyayari. Ginising ko lang kayo sa mga bagay na tayo ipinatutulog nila. Yeah? Okay, buti may mga ganito katulad ko na may wisdom. Yeah? Okay, paalam sa inyong lahat.